Si Maxwell Jacob ay kilalang mahilig talaga sa babae. Pero ang kinahihiligan niyang iyon ay hindi rin naman nagtatagal. Womanizer ang madalas na itawag sa lalaking kagaya niya. Gayunpaman, si Maxwell ay labis na naiinsulto sa bansag na iyon. Labis siyang naiirita sa tuwing naririnig ang salitang iyon. Kahit pa ang madalas na magsabi sa kanya noon ng harapan ay ang mismo niyang mga magulang. Nasasabik ng hinihintay ng mga magulang ni Maxwell na magkaroon na ito ng sariling buhay pamilya. Gayon din ay mabiyayaan na rin sila nito ng mga apo na labis nilang ikasisiya. Si Maxwell naman ay walang itinutugon sa bagay na yun kundi ang pagngiti. "Ma, pa, mali po kayo. Ano ba namang klaseng babaero ako niyan kung bubuo ako ng pamilya? Ang tunay na babaero ay ang manghila ka lang ng manghila ng babae sa kama. Wala nang iba pa. Iba ako sa ordinaryong womanizer lang, kaya ayokong tinatawag ng ganon dahil mas astig ako kaysa sa kanila." Marahang pahayag ni Maxwell. "Anak, baka naman mamatay na kami ng daddy mo na hindi man lang namin nararanasan ang magkaapo." Si Maxwell ay napabuntong hininga na lamang sa sinabi ng kanyang ina. Wala siyang inintindi sa mga bagay na kanyang narinig at nagmamadali na lamang umalis ng kanilang bahay para matapos na lamang ang kanilang pag-uusap. Ang hilig sa babae ni Maxwell ay matangkad, balingkinitan, maganda at ordinaryo lamang kung pumorma. Kung tutuusin, hindi rin naman naniniwala si Maxwell na may mga pangit na babaeng nabubuhay sa mundo, na ang lahat ng babae ay magkakapantay sa maraming bagay at nagkakaiba lamang sa karisma, pag-uugali na normal na hindi nakikita ng karamihan. Hindi na bago kay Maxwell ang maging matinik at mabilis sa babae. Pero nanumpa siya sa kanyang sarili na wala siyang papakasalan ni isa man sa kanila. Sa sobrang hilig ni Maxwell sa babae, ay gusto niya lamang magsaya kasama sila sa paraang kanyang nais. Sa kabila ng lahat, ay may ilang babae pa ring naniniwala na darating din ang pagkakataon na magbabago din ang pananaw ni Maxwell. Ilang relasyon na rin ang inalisan agad ni Maxwell sa bawat oras na siya'y nagsasawa na. Gayunpaman, ang bawat hiwalayang iyon ay nauuwi naman sa maayos, lalo't nagpapakatotoo lamang naman si Maxwell sa kanyang sarili. Lumipas ang panahon hanggang si Maxwell ay umedad na ng 52 years old. Nang mga panahong iyon ay namatay na rin ang kanyang mga magulang na hindi man lang naranasan ang magkamalugang at magkaapo. Maputit makapal na ang buhok at ilang kulubot na rin ang lumalabas sa mukha ni Maxwell sa mga lumipas na panahon. Subalit ang pagbabago sa itsura ni Maxwell, bunga ng katandaan, ay nabalansi lamang sa maganda niyang pangangatawan dahil na din sa madalas niyang pag-ehersisyo. Malaki ang kumpiyansa at paniniwala ni Maxwell sa kanyang sarili, lalo na't may mga babae pa ring labis na humahanga sa kanya sa kabila ng lahat, na tila nakakulong pa rin siya sa kanyang pagkabinata at walang nagbabago. Sa kanyang edad ay walang pinagsisihan si Maxwell sa kanyang mga nagawa at naging desisyon noon. Ang inaalala lamang niya ay ang nabigo niyang mga magulang. Isang Sabado ng gabi, si Maxwell ay napahinto muna sa kanyang paboritong cafe para magpalipas ng oras. Naiibigan niya kasi ang lasa at tamang pagkakatimpla ng kape sa cafe na iyon, na inihanda sa pamamagitan ng hot suns at Turks. Kaya madalas niya itong binabalik-balikan. Habang nagiinom ng kape doon, ay nakasanayan na rin ni Maxwell ang maglingon-lingon sa paligid. Minamasdan ng bawat tao na nagkakaroon ng kanya-kanya nilang seryosong pag-uusap. Dito niya napuna ang isang babaeng kasama ang isang batang babae na nasa 5 taong gulang pa lamang sa kanyang tansya, ang tila may hinihintay. Naiisip ni Maxwell yon dahil na rin sa palagi ang pagtingin ng babae na yon sa kanyang relo. Ang batang babae naman sa kanyang tabi ay tahimik lamang at tila nababagot na. Sa kabilang banda naman ay napansin niya ang mga kabataan sa cafe na nainom ng cocktails na nag-uusap at nagtatawanan ng malakas sa nakakaistorbong paraan. Sa isang sulok naman ay nandoon ang tila may edad ng mag-asawa na nagdaraos ng isang selebrasyon kasama ang isa't isa. Binase ni Maxwell yon sa mga ngiti at ekspresyong nakikita niya sa muka ng mag-asawa.
Malakas ang tiwala ni Maxwell sa kanyang mga obserbasyon. Pero tila sanay na siya sa lahat at nagpatuloy na lamang sa pag-inom niya ng kape. Nang maya-maya pa ay may dalawang lalaking lasing ang biglaang pumasok sa cafe. Habang ang isa sa mga lalaki na yun ay papunta sa counter para umorder, ang kasama naman nito ay lumapit sa may edad na mag-asawa at magsabi ng ilang mga bastos na pananalita sa babae. Ang asawang lalaki naman dahil doon ay sinubukang tumayo at umalma. Pero isang malakas na pagsuntok agad sa sikmura ang siyang sumalubong sa kanya. Doon napansin agad ni Maxwell ang labis na takot at pangamba sa mga mata ng babae. Kaya hindi na rin ito napigilan ang kanyang sarili. Malakas ang tiwala ni Maxwell na kaya niya ang mga lalaki na yun. Bukod kasi sa mga lasing ito, ay malakas pa ang kanyang pangangatawan at mabilis pang kumilos. Agad na sinugod ni Maxwell ng isang malakas na suntok ang isa nang walang pagdadalawang isip. Napatumba ang lalaki na yun habang ang kasama naman nito ay nanakbo na lamang papaalis kahit medyo nahihilo pa sa kalasingan. Matapos ang pangyayari ay naging maayos na rin ang lahat. Hanggang sa maubos na ang mga tao sa cafe at mapagdesisyon na ni Maxwell na umalis. Dito, muling umagaw sa atensyon niya ang babaeng nabastos kanina na mag-isa na lamang sa mesa at umiiyak. Walang pag-aalinlangan itong nilapitan ni Maxwell para tanungin kung ano ang problema. Ang babae naman ay tumugon na lamang na ayos na at natulungan na naman siya nito kanina. Pero mas lalo lamang itong nag-iiyak. Hindi makakaya ni Maxwell na umalis nang hindi naaayos ang problema ng babaeng iyon sa kahit na anong paraan. Dito, agad pang gumawa ng huling order si Maxwell na cake at kape para sa kanilang dalawa ng babae. Sinamahan niya muna ito para makausap at matulungan. Ang mga ngiti pa lamang ni Maxwell ay sapat na para pagaanin ng bahagya ang kalooban ng babae. Maraming manloloko sa panahon ngayon ayon kay Maxwell, pero hindi umano dahilan yun para tumanggi ang kahit sino sa isang masarap na kape at malinamnam na cake na doon lamang matitikman. Ilang sandali pa ay napangiti na rin ng babae at ininom ang kanyang kape. Pagkatapos noon ay nakayanan na rin itong magsalita. Ipinahayag ng babae na ang lalaking kasama niya kanina at umiwan sa kanya matapos ang pangyayari ay hindi niya asawa. Ang relasyon umano nila ng lalaki na yun ay nauwi na sa hangganan, kaya kinakailangan na rin nilang layuan ang isa't isa. Nagpakilala ang babae na yun kay Maxwell sa pangalang Natalie. Oras na lang gabi, kaya napakadilim na rin sa labas ng mga oras na iyon. Doon, nagdesisyon na ang dalawa na lumabas ng sabay sa cafe matapos bayaran ni Maxwell ang kanilang order. Nakiusap na rin si Maxwell kay Natalie para maihatid ito pa uwi. Naglakad sila at nag-usap hanggang sa makarating na sila sa tinutuluyan ni Natalie. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tila natahimik si Maxwell habang si Natalie ay marahan ng lumalayo sa kanya. Pero tila may pumigil sa mga paa ni Natalie para makapagbanggit pa ng mga huling salita kay Maxwell. Maraming salamat sa lahat, wika ni Natalie sabay lapit ng mabilis kay Maxwell para halikan ito sa pisngi. May kakaibang naramdaman si Maxwell sa kanyang sarili ng mga oras na iyon na hindi niya maunawaan. Tila ngayon lamang tumalab sa kanya ng matindi ang isang simpleng halik ng babae sa pisngi. Hindi na naalis pa sa isip ni Maxwell si Natalie. Nagsisi na hinayaan niya lamang maglakad sa lugar na iyon si Natalie na hindi man lamang hiningi ang eksaktong address nito para kanyang mapuntahan o kaya ang kahit phone number man lamang. Sa makalipas na ilang buwan ay mas lalo lamang napadalas ang pagdalaw ni Maxwell sa kanyang paboritong kape. Umaasa na makikita niyang muli doon si Natalie. Pero gabi-gabi na lamang siyang umuuwi ng bigo at labis na ring nahihirapan si Maxwell sa kakaisip. Wala siyang kahit na anong naranasan na katulad noon dati. Isang araw, matapos magpagod sa maghapong trabaho, ay tahimik lamang na naghintay si Maxwell sa isang bus stop. Madalas niyang tinitingnan ang oras noon sa kanyang relo. Nang mapansin nito si Natalie na papalapit sa kanya. Sabay silang naghintay ng bus at naging masaya naman si Maxwell na muling makasama si Natalie. Doon, nagkaroon na naman sila ng pagkakataon para makapag-usap at magbiruan sa maraming bagay. Pagbaba nila ng bus ay hindi na hinayaan pa ni Maxwell na lumampas ang pagkakataon na yun, kaya
bago pa man makalayo ay hinawakan na niya ang kamay ni Natalie at nagsalita. Inamin ni Maxwell na matagal siyang naghintay sa muli nilang pagkikitang dalawa. Kaya inaya niya ito agad sa cafe kung saan sila unang nagkita para makausap sa isang seryosong bagay. Napangiti naman muna si Natalie at natahimik pero agad na rin itong sumang-ayon. Sa cafe, pakiramdam ni Maxwell ay waring may sumasakal sa kanya kaya hindi siya agad makapagsalita. Pero pilit niyang nilakasan ang kanyang kalooban. Natalie, hindi ko nahahayaan na mawala ka pang muli. Pakasalan mo ko. Pakasalan ka? Pwede bang magkape muna tayo? May pagniting tugon naman ni Natalie. Halos 8 taon na rin ang makalipas matapos ang eksenang iyon ay nagkaroon na si Maxwell at Natalie ng maayos at masayang pagsasamahan. Nagawa pa ni Natalie ang magkaanak, isang lalaki na nagsilbing biyaya sa dalawa mula sa Diyos. Kasama ang buo niyang pamilya ay dumalaw si Maxwell sa puntod ng kanyang magulang para humingi ng tawad at ipakilala ang kanyang pamilya na alam niyang kung nasaan man sila ngayon ay labis nilang ikaliligaya.